po ba ang pag-file ng quarterly ITR? Paano po sa payment? Pwede din po online. Sa pag-file ng quarterly ITR, online na po talaga. Sa pagbayad naman ng tax, yes, available din po ang online payment. My name is George. I'm a freelancer's tax advisor at JE Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Sa online tax filing, madadownload po natin yung eBIR software sa BIR website. Take note, compatible lang po ito sa Windows operating system. Wala pa pong available for Mac OS or Apple user. For the online tax payment, pwede mong gamitin si Maya. Mayroon lang siyang 20 pesos na service charge. Again, ang pagpa-file natin ng tax ay online na po. Ang pagbabayad naman ng tax ay pwede rin online. Kailangan pa ba pumunta sa BIR after mag-file at magbayad? The answer is hindi na po. Yun po yung pinaka-purpose ng online tax filing para hindi na natin kailangan pumunta sa BIR. Mas convenient, mas hassle-free ang pag-file ng tax. Importante, i-save mo online yung BIR tax returns mo, yung email confirmation, pati yung payment reference. Pwede ba magbayad sa bangko? The answer is yes, pwede rin po sa mismong bangko tayo magbayad ng ating second quarter income tax return. Very important lang, sa BIR authorized agent banks lang tayo pwede magbayad. This is the link kung saan mo makikita ang BIR list of authorized agent banks. Pwede ba magbayad after ng filing date? Example, nag-file ako ng July 1 pero August 5 ko pa mababayaran. The answer is yes, pwede po. Hindi naman required na yung mismong araw ng pag-file mo ay doon ka rin magbabayad. Pwede po yung ganito, kahit July 1 ka nag-file, pwede mo siyang bayaran ng August 5. Ang importante lang or ang babantayan mo lang ay yung August 15 deadline. Dapat bayaran natin yung tax due natin on or before August 15. Pag lumagpas po tayo, considered late na yon, may late payment penalty. Pwede ba bayaran ko na ang tax due ko kahit hindi ko pa nare-receive ang tax return receipt confirmation? Ano po ba yung tax return receipt confirmation? Ito na yung email confirmation ni BIR na proof na nakapag-file ka na ng tax return mo. Ang tamang process po, dapat hintayin muna natin yung email confirmation bago tayo magbayad ng tax natin. The only scenario na kailangan mo nang bayaran yung tax due mo kahit wala pa yung email confirmation pag deadline na, pag August 15 na. Dahil pag lumagpas ka ng August 15, may late payment penalty na po yun. Basta ang importante, sure ka na na-file mo naman siya online, nabasa mo yung submit successful, pero hindi mo pa nare-receive si email confirmation. Sa ganitong scenario, bayaran mo pa rin. Wala akong tax na babayaran. Ano ang next step after ko mag-file ng ITR? Kapag na-receive mo na yung email confirmation or yung tax return receipt confirmation, i-back up mo na po sila pareho, yung second quarter ITR mo at yung email confirmation, i-save mo po pareho in PDF format. And then i-back up mo sila online. You can use Google Drive or Dropbox para safe po ang BIR records mo. And then ayun lang po, next filing na ulit, third quarter income tax return. Kailangan ko bang pirmahan ang ITR ko bago i-submit for requirement purposes? The answer is yes, kailangan po nating pirmahan yung income tax return natin bago natin gamitin for requirements purposes, whether email or hard copy. Sulatan nyo po ng pangalan nyo at pirmahan. Paano ko makukuha ang ITR ko? Tayo po mismo ang mag-preprint ng income tax return natin sa eBIR software. We can use PDF printer. Hindi po manggagaling kay BIR ang ating income tax return. Hindi natin siya mare-receive sa email. Email confirmation lang po yung ating mare-receive. Tayo mismo as the taxpayer ang mag-preprint ng income tax return natin using the eBIR software. May TIN na ako, pwede ba mag-file kahit hindi pa ako BIR registered
as a freelancer. Hindi po pwede. Pinaka first step muna, mag-register muna tayo sa BIR as a freelancer bago tayo mag-file ng ating income tax return. Pagkatapos po natin mag-register sa BIR, doon pa lang natin mare-receive ang ating BIR Certificate of Registration at doon nakalagay sa tax types kung ano yung mga tax return na kailangan nating i-file at isa na nga doon ay ang income tax return. You are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.